nabawi na rin namin yung nagastos namin sa agency. Yung lahat-lahat na nagastos namin dito, papunta dito sa Canada, galing Dubai. May sobra pa. Lahat. Hi guys! Hello! Ngayon na naman lang kami nakapag-vlog. Kasi medyo nabibisi rin sa trabaho. Tapos, minsan isang day off lang. Kasi nga, kahit 2 days off, eh, laging busy yung outlet. So, tinatawagan kami para pumasok. So, hindi ako nakakagawa ng video. Yung isang araw ko, pinapahinga ko na lang. Hindi ka pwedeng maging tamad dito. Bakit? Kasi per hour ang bayad sa'yo. Pag tatamad-tamad ka, halimbawa, Ayaw mong pumasok. Ayaw mong pumasok, kaya tamad ka or ayun. Parang ano, na set mo na sa mind mo na, hindi, day off ko to. Di ba may ganun tayo na parang, ano, yung parang ayaw mong maistorbo during off, which is gawain ko sa Yeah. Dubai. Example yung layout. Minsan kasi, pag busy, tinatawagan kami na pumasok sa day off. Or minsan pumasok ng maaga. Or pumasok ng maaga. Minsan schedule mo alas 2 pa lang hapon. Minsan papapasukin ka ng alas 11 kasi opening ang store is 11. So, ang kailangan ng tao, minsan kulang or minsan nagbibisi, expecting busy. So, tumatawag yung mga manager ng staff na available. So, pag patamad-tamad ka, ayaw mo pumasok. So, malaking kawalan din yun sa'yo. Kaya, hindi siya din sa bawal ang tamad dito sa Canada. Minsan, cancel off. Bibigyan ka ng 4 hours lang sa day off mo. Pero malaking bagay na rin. Ako, sa side ko, nung nasa Dubai ako, pag day off ko. Na parang ayaw kong papaabala, kahit tumawag kayo. Nung hindi pa ako nasa management, hindi ako papasok. Kasi nga naisip mo, ano mo yun karapatan mo yun. Wala namang kapalit kasi nga fix ang sahod. Dito, nandito na ako. Na-stress ako. Na-stress lang sa araw na yun. Kasi parang nakaset yung mind ko na magpahinga. Tapos bigla kang i-message na, are you able to come? Parang ganon. Imbis na humindi ka, mapapa-oo ka na lang kahit inis na inis ka kasi nga sayang per hour ang bayad. Kano din yun, kahit 4 na oras, minsan naman in-extend pa, wag busy. So yun, bawal talaga yung tutulog-tulog lang dito. Kasi pag masipag ka, mas marami kang may ipon. Gaya ngayon, kahapon, schedule ko split. Parang 11 to 2:30, then 4 to 10:15. Kaso nag-busy, so yung 11:30 up to 2:15, straight yun. May 30 minutes break lang. Katulad ng schedule ko kanina. Ngayon, supposed to be 8 to 2, 8 ng morning hanggang 2 ng hapon. Pero, nag-busy kami ng lunch. So, yung manager, ginawang 8 to 7 ang schedule ko for ngayon. Pero, hanggang alas 7 is busy pa rin. Nagstay pa rin ako hanggang 8. So, malaking bagay na yung 12 hours. Ang duty ko ngayon, imbis na 6 hours lang. So, malaking bagay na, 6 hours. Malaking bagay na sa malaking dagdag sahod na yun. At saka sa break time namin is 30 minutes lang yung break. Kasi ang break time dito walang bayad, hindi kasama sa binabayaran. So sa outlet namin is 30 minutes lang yung break. So kaya minsan bilisan kumain. Yun. Pero okay naman kasi kakain ka lang naman pero minsan naman may split 1 hour. So yun, nakakapahinga ng maayos. Minsan 2 hours pa. Kasi ang
minsan ang 2 to 4 ng hapon is wala talagang hindi busy. So ayun, minsan nag-split kami ng schedule. Come on. Hege na. Akalate mo na. Busog na ako. Oh, bukod kahapon na in-straight ako. Ngayong araw ulit. Dapat 3 to 10:15 yung schedule ko. Pero tumawag ulit para pumasok ng 12 o'clock. So straight ulit yun. So mga ganung scenario, yung parang hindi ka ready, pero kailangan mo maging ready lagi. Yun yung medyo ano lang. Kasi nga syempre, kung yung mindset mo nandun sa schedule mo talaga, masisira yung araw mo. Pero kung iisipin mo na lang yung brighter side, pera pa rin yun. So, at least natatapos yung araw naman ng okay. So, pagod nga lang pero okay naman. Ganun talaga dito sa Canada. Then, in terms naman dun sa break, nasanay naman kami na, eto wala ata tong, wala kayong break no? Sa Dubai. Hindi ako nagbe-break. Sanay Kakain ito. lang. At ito nga kakain lang. 15 minutes. 15 minutes. Ganun lang. Sa Kain Dubai. lang talaga tapos trabaho na ulit. 12 hours duty yun. Pero ako never akong hindi pala. Nung staff pa ako, sa 1 hour na yan, bitin na bitin pa ako na parang ang bilis naman ng 1 hour. Tapos naman nung nasa managerial naman na ako, doon, naranasan ko rin na mag-break lang din ng 30 minutes, ganun din, maximum. Hindi na rin ako nag-1 hour nun. So, pagdating namin dito, wala, hindi na nga kami masyadong nanibago in terms of transition kasi halos parehas lang. Kaya, advantage na sa mga dating OFW ang pagpunta dito sa Canada. Isa na yun sa advantage. Pag dati ka ng OFW, mamaniin mo na lang ang Canada. Pero kung galing ka sa Pilipinas, malapit sa mga pamilya, lagi kang may ka-jamming, minsan pwede kang umabsent, tapos minsan naman may maganda ang buhay na galing Pinas, amo, ma'am, sir, maninibago talaga dito. Doon, yun yung mag-iumpisa yung depression, stress. Pero kami mga galing sa ibang bansa, abroad, alam na namin yan. For sure may mag-agree sa akin. Alam natin kung paano magtrabaho. Kaya hindi na rin kami masyadong nahirapan dito sa paglipat namin sa Canada. So yun lang. Pero sa trabaho, sobra. Yung buong oras talaga gamit, no? Sa akin, yung break mo lang yung pahinga mo. Pero biro. Hindi naman kasi kami petik. So talagang sagaran din ng trabaho. Ano pa? Oh, tsaka yung sa katulad ng napanood namin sa sa video about sa bahay sa Ontario ba yun? Ontario ata yun. Ipopost ko na lang dito yung clip. Ito ng isang international student sa Toronto ang kakulangan sa abot-kayang pabahay ngayon. Kaya tinitiis na lang ang inuupahang sitwasyon kahit pa malayo sa inasahan ito. May report si Teresa Redula. Hindi ito yung expectation namin na parang kami pa yung nahihiyang tumira sa bahay na binabayaran namin. Dismayado ang isang kababayan ng ibahagi ang karanasan sa kanyang inuupahan ngayon. Sa loob kasi ng inuupahang 2-bedroom, 1-washroom condo unit. 9 na tao ang naninirahan. Shocking and disappointing at the same time. Budget po, yes. Worth it pong magbayad ng ganun kababa na renta. Pero in terms of comfort and privacy po, parang hindi. Taong 2023 nang makita ni Rhea sa social media ang room for rent sa halagang $700. Oo, yung 9 ang nakatira. siya yung nakatira sa isang bahay. So, isang washroom. oo, sa amin naman, normal na sa amin yun kasi galing kami sa Dubai. Sa amin nga, sa 2-bedroom apartment, 10 partition, 10 couple yun na nakatira doon. So 20. Pero dalawa yung CR. Dalawa na yung CR. Pero walang sala. walang sala. Kanya-kanya. Meron sa hallway lang, upuan lang. Upuan na sopa lang.
So, hindi Pero na malaki rin- yung kusina. At saka may balcony naman na maliit. Isang lamesa. So, Hindi na rin kami nagulat doon. Mm. Pero, syempre, iba kasi dito sa Canada. oh, Iba pa rin dito. Although, business na rin siguro. And sa taas ng renta, pabor sa iba. For sure, pabor yun sa iba. Kaso kung medyo ano ka nga, hindi naman maarte, pero kung yung nasanay ka sa magandang buhay, yung pag hindi ka sanay tumira sa ganun, magrereklamo ka talaga reklamo kasi talaga. sa paggamit na lang ng washroom, kailangan mo pang maglantay. Kapila daw sila pag Oo. kasi kung hindi ka pipila, hanggang siguro antukin ka na lang, di ka pa siguro makasipilyo. Kasi sa amin, sa Dubai, nung nasa Dubai kami, naranasan din naman namin yung ganun. Pero, hindi naman pumipila ng matagal. Diyan, hindi naman oo, mapila. sa, yung pag-ihi lang, pag Pag na-timing lang. na-timing Hindi lang araw-araw, na, hindi lagi-lagi. pero Siguro dun sa mga talagang hindi pa hindi, nag-abroad, hindi siguro sila sanay sa ganun. hindi Sa ganun, sanay, kaya, hindi pa naka-experience. kaya ng nag-viral ganun. yung video na yun. Pero hindi, Canada rin kasi. Wala, alam natin na At saka kailangan dito. hindi parang hindi normal dito sa Canada yung Hindi ganun yun na normal. sitwasyon. Sa Dubai, normal yun. Mm. Although, hindi rin siya Bed space pa nga. Allowed, Nagbe-bed oo. space pa nga sa Dubai. Minsan tatlong double deck sa isang kwarto. Pag malaki-laki yung kwarto, nag-aapat pa nga eh. Sa isang 2-bedroom apartment, more than 20 yung nakatira. Wala, kailangan magtipid sa sobrang mahal ng upa din sa Dubai. Kaya mas pipiliin mo na lang na tumira dun sa sa bed space or partition. Mas pinili Yes, sir. kasi namin malapit sa metro. May mura naman, pero medyo hindi siya easy access sa metro. Kailangan pa mag-bus or taxi. Medyo mahal. Pero Madami namang makukuha din na bahay na medyo malaki. Pero yung tinitirahan kasi namin, medyo okay naman. Malinis, lahat kabayan yung nakatira. Tsaka lahat kakilala na rin. Kaya okay din. Minsan napapaaway din pag maingay yung katabi. Ayun, katabing kwarto. Pero nasanay na rin. Magkikwentuhan, rinig na rinig mo yung kaluskos ng mga galaw nila. Nakagano na rin kami experience. Doon pa kakain sa kwarto. Naamoy mo Yung pa, ganun. imbes na hindi ka gutom. Maamoy mo yung kinakain nila sa magugutom. Mga ganun. So, ang point lang namin is, ang Canada is hindi nga para sa lahat. Pero kung para dun sa mga taong gustong makumpleto yung pamilya, para sa mga magiging mga anak, OFW na para sa may mga anak na gustong makasama yung pamilya, mga OFW na matagal nang nawalay sa pamilya, mga seaman, yun, yun ang yun bagay. ang makakatiis dito sa Canada. Pero yung mga medyo maganda naman ng buhay, carry naman, makapagpaaral ng anak, may May negosyo, business sa Pinas. may kaya. Yung parang kompleto naman kayo sa Pinas. No need nang mag-Canada, I swear. Iba dito. Trabaho. Ngayon kasi wala din kami. Pero okay din naman. Okay din naman yung kinikita namin. Bukod Kaya- doon, regarding sa kinikita, in 4 months, nabawi na rin namin yung nagastos namin sa agency. Yung lahat-lahat na nagastos namin dito, papunta dito sa Canada, galing Dubai. May sobra pa. Lahat. May sobra pa in 4 months. So, Actually, 4 months, malinis yun sa sahod namin, nabawi within 4 months. Pero kung isasama yung tip namin bi-weekly, may tip kasi kaming nare-receive, in 3 months pa lang nabawi na namin. So, yun yung kagandahan. Nabawi na namin and may sobrang konti. so makapag-start na kami mag-ipon ulit. For Makakapag-start the na kami. future. Saan naman tayo, US? Australia? Vacation. Wow, ha? Saka na yun. Siguro yung tip namin mapupunta lang sa
Ticket. Bakit saan ka pupunta? Uwi ka ba? Sa Switzerland. Oh, dami-dami na yun naipon natin pang ticket. Kaya lang nakakapanghinayang talaga. Alam mo yung imbis na pera mo na. Dubai kasi. Pag ipon mo. Iniipon din namin doon yung tip namin. Yung mga tip namin doon may nabibili kami. Pero dito iniipon namin para sa ticket. So, galing talaga sa bulsa. Medyo mabigat. Nagpunta dito sa Canada para Ano mag-ipon ng pambakasyon sa Pinas. Ano ba yan? Ganun talaga. Nasa Kwentuhan lang to kasi wala na rin kami mai-vlog. Wala na rin kami ibang mai-film. Kalabas naman. Lamig na lamig kami. Malamig kasi nga po spring na. Nilulubos-lubos na ng mga nauhuling araw ng winter. Pero wala nang snow dito. Last week lang. Sa iba, sa Saskatchewan I think, and sa ibang lugar, ang lakas pa ng snow. Meron na akong alam parang hanggang June ata, snow nila. Yung email sa atin ni Amanda. So, sinwerte rin kami dito sa lugar. Madali mag-PR dito. Yung ibang mga galing Ontario, Victoria, pumupunta na dito. 4 na taon na sila sa Ontario. May mga 3, 4 na taon din sa Victoria. Lumilipat dito para nga sa PR. So, may bundot. magandang start yung yung lugar namin. Kaso kami, maghintay talaga kami ng 2 years or pag matapos yung 18 months bago mag-file. LMIA ko. Bago tulungan, Kasi syempre, siguro yun din yung nung para hindi employer ka agad namin. umalis sa employer. Kasi pag na-PR, karamihan dito, pag na-PR, nag-resign na kagad, nalipat lang na hanap ng ibang employer. So, siguro, ganun na naging nung nakuha, nung amo dito, yung may-ari nung restaurant. So, after, bago matapos yung contract in 2 years na Lamia, saka sila tutulong na sa pagpapail ng PR. Para hindi Pero may naman assurance sayang. na. Para hindi naman sayang yung ginastos nila Mm. sa pagkuha ng tao sa ibang lugar, sa ibang tulad sa Dubai or sa Pinas. Yun yung maganda kasi sa amin, may assurance na ako, yung mga LMIA. Ang walang assurance is yung yung visit visa na nakahanap lang ng work, mga ganun. So, okay na rin yun. Okay lang mag-antay ng 2 years. Meron namang assurance din kung mabibigyan visa dito tapos nakakuha ng work pero bibigyan ng Lamia. So, ayun yung may mga assurance na pwedeng ma-PR. Pero, bihira. Marami din kasing naghahanap dito ng trabaho na hindi rin makakuha katulad ng isang Indian dito sa nakakilala namin ditong kaibigan ng landlord namin. 6 months nag-visa dito, may kapatid dito sa Canada pero kasi ma-expire yung visa niya, na-expire nung end of the month, last month, pero hindi nakakuha. Hindi ko alam kung nandito pa o umuwi na. Sabi niya mag-extend daw siya ng visa. Pero hindi ko na nakikita na 1 month, almost 1 month na. Siguro umuwi na rin bumalik na sa India. Kasi hindi makakuha ng trabaho. Kaya, payo lang sa mga gusto pumunta dito as tourists, magbaon kayo ng madaming pera. Literal. Kung ang iba papayuhan kayo, magbaon kayo ng madaming pasensya, tiyaga, hindi, pera. Kasi, ang hirap pag wala ka ditong pera. Kasi hindi mo alam kung... Medyo mahal kasi mga bilihin. Groceries, tax pa. Hindi dahil dun Ang naiisip ko, kung wala kasi kayong enough fund and enough na, alam mo yun, pang survive, ma-i-stress kayo madidepress kayo. Alam mo yun, so mental yung maapektuhan. So yun yung parang, kasi ang dami na rin ditong nagreklamo about Canada kasi yun yung rason. Kasi nga pumupunta dito ng kulang yung funds. Especially, ending. especially sa mga nag-student dito sa Canada. So,
pag hindi talaga enough yung pan mo, tapos ilang oras lang din naman ibibigay sa'yo kasi ay yung 20 hours ano pala ngayon, no? Yung oras ng mga Hindi estudyante pa, bago-bago naman. yun. bago kasi yung yung 20 hours oras, dati. 20 hours dati, tapos ngayon parang 40 40. Tapos parang 40 parang binawi. ibabalik na ulit sa dati sa 20. So Hindi ko na rin masyado inaalam yun. Nababalitaan ko minsan pero hindi ako into it kasi nga hindi naman kami student. Ngayon parehas naman kami may trabaho. swerte pa rin kami, parehas kami may trabaho, parehas ng workplace. Kaya yun. Maigi yung mag-Canada kayo ng maaga-aga pa. Nang maka-atras pa. Pag matanda na kayo. Makaipon ng marami at makauwi uli ng Pinas. Oo. Ang sarap umuwi ng Pinas. Bakasyon. Bakasyon lang. Kasi pag wala kang regular na kita sa Pinas, ma-stress ka lang. Pag umuwi naman ng Pinas. Kaya nung umuwi ako sa Pinas nung pandemic, nag-business naman ako. Nagtayo ko ng lutuan sa tapat ng bahay. Burger, short order na pansit, milk tea, pa ba yun? Sisig, Shanghai. Okay naman. Hindi nga lang na push Okay kasi lang. nga Okay pinabalik naman ko siya. rin naman ng Dubai. Saka na lang siguro pag nakaipon na lang ulit. Saka na lang mag-business ulit sa Pinas. Pag kaya na, pag malaki na, pag mahaba ng PC. Okay, so yun na yun. Random ano lang to. Usapan. Oo, habang kumakain. Tapos na rin kami kumain. Okay din yung mga pinagagawa kong tacos. Tacos na leftover na giniling, nagkahit lang ako sa kamatis, may onion, konting ketchup, o salsa na yun. Shredded na cabbage, tapos yung cheese sauce, nilagay ko lang ng konting milk at saka buttermilk at saka yung cheese na lang, wala nang hindi ko na nilagyan ng hindi na ako nagawa ng raw kasi shortcut na, bilisan lang. 2 slice nga lang ng cheese yun eh. So, yun. So yun. Isa pa Luto pala akong sopas. payo. Mag-asawa kayo ng chef. Hindi ako nagugutom. Kaya hindi ko gusto, ano mo yun, yung parang hindi ako nag-crave kumain sa labas. Hindi ako nag-crave kumain sa mga restaurant. Kasi dito pa lang, solve na. Itikman ko na lahat, ang sasarap pa. Iba-iba pa araw-araw. Ay, chef. Kaya pag nag-business kami, baka naman. Soon. Manifest namin yan na magkaroon kami ng maliit na business dito. Siguro mag-start kami online. Pinag-iisipan ko na online. Bahay, lupa. Ano, yun yung mga priority natin. At na, Bahay lupa sa Pinas. todo kayod tayo dito at kailangan may makita rin ano, Makita ang pinaghirapan. naghirapan. Yun, haggard daw kasi nagaling kami sa work. Kakauwi lang. Tapos Ilang nagluto oras ka? pa. 12 hours? Ako 12 naman, hours ako nasa ngayon. 10 hours naman ata ako. Ay, 8 to 8. 10 hours. Nasa 10 hours naman ako. Bye na guys. Bye. Salamat. Thank you sa mga pupalam pa ako eh. Thank you. Bye. Next time naman, siguro next time vlog ko spring na. Thank you sa mga bagong subscribers, sa mga nanonood. Thank you sa suporta. Mga 2-3. Salamat. Bye. Tara.